Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is always waiting for us. He is faithful, He is just, He is merciful, He is loving, He is kind, He is amazing, and awesome, and marvelous. He is our Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega. And I worship Jesus Christ, my Savior, my Redeemer. And He calls us His friends. He saved us from eternal damnation because of His precious blood. And so we must be grateful every day, every hour, every minute, because we have our Father and we have Jesus Christ, and they live in our hearts. Someday we will be with them in the eternal kingdom that will never end. Every day, every hour, every minute, yung mind natin na kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit, we can talk to our Father and Jesus Christ. Our only mediator to the Almighty Father is Jesus Christ, no one else. Above the name of Jesus Christ, there is no other name. The Almighty Father exalted the name of Jesus Christ because He never committed any sin when He was in this world, and He gave His life for us, His friends. Last time we read Deuteronomy chapter 12. It's about the statutes and judgments that must be carefully observed by the followers of the Almighty Father. It says here that we should not serve other gods on high mountains, on the hills, and under every green tree, and destroy the altar, the sacred pillars, destroy the wooden images, cut down the carved images of false gods, and destroy their names from that place. Because the Lord our God said that we should never worship such things, and we should never associate our Almighty God with wooden images or with carved images. Hindi pwedeng i-associate. Hindi pwedeng idikit. So yung nagsasabi na si Jesus Christ yung nandun sa isang statue or sa isang wooden image, hindi yon pwede. At si Jesus Christ walang rabbit or Easter egg. So ang sineselebrate ninyo pag Easter, sino? Hindi si Jesus ang sineselebrate ninyo. Ang sineselebrate ninyo ay si Ashtaroth, Ishtar, Astarte, or Asherah, or the Queen of Heaven, na ang priority nun ay ang fertilization. Fertility, kaya merong rabbit. Dahil yung rabbit, madali siyang dumami. At yung rabbit na nagsisymbolize ng di ba pag may mga bunnies, di ba? Rabbit 'yon. Yung mga nakasuot ng sexy, tapos mga bunny ang tawag sa kanila ng mga babae. Tapos may black na
drawing na ulo ng rabbit na black sa damit nila. Bakit rabbit? Kasi nga, yon ay tungkol sa copulation. Hindi pwedeng associate sa Jesus Christ, pero ang ginawa ni Constantine, in-associate niya para masabi na siya ay isang Christian. Pero, idinikit naman niya si Asherah. It's an abomination. So, sa tingin niyo, nasaan si Constantine? At lagi natin dadala ang mga burnt offerings sa natin dadalhin sa kung saan gusto ni Almighty Father. Dadalhin natin ang burnt offerings, sacrifices, tithes, heave offerings of your hand, and vowed offerings, freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Ano tong mga to? Madami, diba? Ngayon, ano ang offering? Tayo. Living sacrifice, holy and acceptable to our Father. Hindi ni Almighty Father kailangan ng tithes. Hindi kailangan ni Almighty Father ng offerings na mga burnt offerings. Ang gusto niya tayo to obey His commands. Yun ang nasa New Covenant. So binabasa natin itong sa Old Covenant dahil magka-meaning, no? Magka-meaning siya. Same meaning. Ibang mga words, but same gist. Naintindihan? Or meaning. At tayo, ang family natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Kaya dito sa verse 7 on Deuteronomy chapter 12, and there you shall eat before the Lord your God. You shall rejoice. Kasama natin si Almighty Father. At anong gagawin natin? You shall not do at all do as we are doing here today. Every man doing everything or whatever is right in his own eyes. Hindi natin gagawin ang mga bagay kung ano ang tama sa ating paningin. Kundi ano ang gagawin natin? Gagawin natin kung ano ang tama kay Almighty Father. Kung ano ang righteous in the eyes of the Almighty Father. That is what we will follow. Yung rest, ano yung rest? Yung dito literal na rest, no? Yung tayo, ang rest natin, makapulik sa tatay natin, sa kanyang heavenly kingdom. Dito nakalagay din yung cross over the Jordan and dwell in the land. So, dapat mag-cross over tayo from this life to the next life to dwell in the land of our Father, of Jesus Christ. So that we may receive our inheritance. Our birthright. At always seek the will of the Almighty Father. Do not offer your burnt offerings in every place that you see. Ibig sabihin to, seek the will of the Almighty Father, not our own will, but the will of our Creator. Follow the commandments of our Father. And we must not forsake the Levite. Sino ba ang mga Levite sa ngayon? Ang Levite, wala silang lupain. So, ang Levites, yung mga vulnerable people sa ngayon. Hindi na natin makita ngayon ng mga Levites. No? Mahirap nang i-trace. At dahil nga dumating na si Jesus Christ sa New Covenant, kanin natin tayo ngayon magbibigay ng tithes.
Hindi lang tithes ang bibigay natin. Our whole being, mind, body, and soul, and spirit. Focus it to our Father in heaven. And help those who are in need. Like the Levites, wala silang mana na lupa. So yung mga tao na mga the orphans, the widows, the poor in spirit, the poor in material things, no, we can help those people. Even if you don't have money, just by talking to them, nakaka-alleviate ng pain yon, yung when you talk to other people. Hindi kasi natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Nakala mo okay yung tao na yon, akala mo laging nakangiti, pero hindi natin alam kung anong pinagdadaanan. At kung ano man ang meron ka, you can share it. At don't only be sure that you do not eat the blood, for the blood is the life. You may not eat the life with the meat. Symbolizes, huwag kang papatay ng tao. For the blood is the life. Literally, na huwag kang papatay ng tao. And figuratively speaking, kasi blood is the life. Symbolizes life. Bigyang halaga ang bawat isa sa atin. At alam natin na yung blood, kahit nalutuin, may mga bakterya pa rin yan. No? Pero wala na, nasa sistema na natin, nakakain na tayo ng dinuguan. Nakakain na tayo ng dinuguan, nasa sistema na natin. And at the same time, sabi sa New Covenant, na pag ang pagkain, nagpasalamat ka kay Almighty Father. It's good. Dahil lahat ng blessings galing kay Almighty Father. Ngayon, pag may mga pagkain naman na inalay sa mga images, no? At pag may nagsabi sa iyo na inalay yun sa mga images or sa false gods, wag mo nang kainin, no? Dahil for your conscience's sake and for the conscience of the person who told you that the food that was given to you has been offered to false gods. So, wag mo nang kainin, no? For conscience mo, para na rin sa tao na nagsabi sa'yo, nagbigay ng warning sa'yo. Pero kung may pagkain niya, kumain ka. No? And give thanks to the Almighty Father. And do what is good and right in the sight of the Lord your God and not in the sight of men. We don't need the validation of people. We need the God's validation. Kasi ang mga tao ngayon, mahilig sa validation ng mga tao, takot makancel, takot kung ano ang mangyari sa kanila. But if God is with us, who is against us? If God is for us, who is against us? Iingatan tayo ni Almighty Father. Siya ang ating protector. Kaya we should never be afraid. Lagi nakalagay sa Bible, do not be afraid. How many times was it mentioned in the Bible saying do not be afraid? 365 times. Nagkataon ba na 365 times? So ilan ang days sa isang year? 365? Every day, do not be afraid. That's what the Lord wants us to know. And we must not worship false gods because it's an abomination in the eyes of the Almighty Father.
At kung ano man ang ikinamand ni Almighty Father, be careful to observe it, no? Diligently, no? You shall not add to it, nor take away from it. So, dito na tayo sa Deuteronomy chapter 13. So, iniisa-isa natin yung law na binigay ni Almighty Father kay Moses na merong similarity sa law na bigay ni Jesus Christ na galing din kay Almighty Father. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, no? Deuteronomy chapter 13. And the sign of the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, let us go after other gods which you have not known, let us serve them. Pag merong dumating sa inyo or lumapit sa inyo, sabi dito na isang prophet or a dreamer of dreams, nananaginip ng mga panaginip. Ang taong nananaginip, no? And he gives you a sign or a wonder. Nagbigay ng sign siya. At yung sign na yon ay nangyari. Naintindihan niyo? Nagbigay siya ng pangitain. Nagbigay ng salita na mangyayari at yung sinabi naman na yon ay nangyari. Tapos bigla siya nagsabi, let us go after other gods. Naintindihan niyo? Yung tao na nag-dream ng dreams at isang prophet, yung sinabi niya nagkatotoo. No, may sinabi siyang bagay na nagkatotoo. Tapos bigla niya idagdag, let us go after God, after other gods. Ibang Diyos tayo sumamba, which you have not known. Let us serve them. Hinihikayat tayo. Meron din ngayon mga ganitong tao na may mga binabanggit sila na nangyayari, and then hinihikayat nila yung ibang mga tao na lumayo kay Almighty Father at mag-serve sa ibang mga false gods. Anong sabi ni Almighty Father? You should not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Tinetest tayo ni Almighty Father. He's very transparent, si Almighty Father. Very honest. Sinasabi niya, for the Lord your God is testing you. Tinetest kita, tinetest ko kayo. Kung kayo ay mahal ninyo ako, hindi nyo ako iiwan. Kaya tinetest ko kayo. Kaya huwag kayo makikinig sa mga prophet or dreamer of dreams na nagsasabi na mag-worship ng ibang mga gods. Gaya dati, no? May isang tao nakakita ng dancing sun, no? O, asan na ngayon yun? False gods yun. Bakit mo sasambahin yung sun? Mali yun. Ayaw ni Almighty Father. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Verse 4. You shall walk after the Lord your God and fear Him. Susundin natin ang mga pinag-uutos ni Almighty Father at kakatakutan natin siya. Ibig sabihin yung kanyang salita, takot tayo sa kanya dahil alam natin na powerful ang tatay natin. And keep His commandments and obey His voice. Sundin natin ang mga statutes and judgments of our Father. And
obey His voice. Yung salita niya, pag tinakausap tayo ni Almighty Father, nadidinig natin ang boses ni Almighty Father, susundin natin ang salita ni Almighty Father. Everything that's good comes from our God Almighty. You shall serve Him and hold fast to Him. Paglilingkuran natin yung tatay natin. And hold fast to Him. Kakapit tayo sa tatay natin. Lord, kakapit ako sa iyo, Lord. Almighty Father, kapit ako sa iyo. Hahawak ako sa iyo. Ikaw ang aking pagtitiwalaan. Gusto ko lang i-share sa inyo to, no? Yung Galatians chapter. Mama, i-share ko sa iyo. Tayo lang nanonood nito. Galatians chapter 4 verse 1. Baka kasi sabihin niyo na akala ko ba anak tayo ni Almighty Father? Bakit natin kailangan mag-serve sa Kanya na tayo ay servant? Sa Galatians chapter 4 verse 1, now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all. Naintindihan natin? He is master of all. Kaya tayo, paglilingkuran natin si Almighty Father. Dahil nakalagay dito, na tayo ay tagapagmana, pero habang bata pa tayo, hindi tayo iba sa mga slave. Kung napapansin niyo, no, ang mga businessman, meron silang mga anak. Pero yung mga anak nila, hindi agad boss yon. Dumadaan sa process yon, chine-check nila kung ano ang kanilang mga dapat gawin, tinitingnan nila yung background, pinag-aaralan nilang mabuti kung ano ang kanilang gagawin. Kasabay nila na mag-train yung kanilang mga empleyado ng kumpanya. Pero dumarating ang time na sila mismo ang nagmamana ng kanilang business, no? Ganon din tayo. Sa ngayon, para tayong mga servant, tinatrain tayo ni Almighty Father dahil darating ang oras, tayo yung magmamana. Makukuha natin ang ating inheritance. Naintindihan natin? Dito sa Galatians chapter 4 verse 6, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Naintindihan natin yan, di ba? Kaya, we should serve our Almighty Father and hold fast to Him. Ngayon, ano naman na mangyayari sa isang prophet na sinungaling na gusto niya na mag-worship tayo ng ibang gods, or that dreamer of dreams? Anong gagawin? But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death because he has spoken in order to turn you away from the Lord your God. Gusto niya kayong ilayo kay Almighty Father. At yung kanyang betrayal, treachery, the prophet or that dreamer of dreams must pay the price. No? Ituloy natin, ano? Yung verse 5. Because he has spoken in order to turn you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and redeemed you from the house of bondage. Si Almighty Father ang nag-redeem sa atin from the bondage of sin and slavery.
to entice you from the walk in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall put away or exterminate the evil from your midst. So ito, prophet, nakalagay dito para ang parusa sa kanya, exterminate or put away the evil from your midst. Sa ngayon, hindi natin gagawin to. Mamahalin natin ang mga tao. Si Almighty Father, siya na ang mag-execute ng justice. We don't have to do anything but to trust Jesus Christ. Pinadali na ni Almighty Father ang lahat. Kaya nga sabi ni Almighty Father, vengeance is mine. So yun, no? Yun yung prophet or dreamer of dreams na gusto tayong ilayo kay Almighty Father. Prophet or dreamer of dreams symbolizes also religious leaders, mga pastors or preachers na inilalayo tayo kay Almighty Father, na mali-mali ang kanilang mga itinuturo. Silang mananagot kay Almighty Father. Hindi nila binabasa ang Bible, hindi nila sinisik si Almighty Father wholeheartedly. Verse 4. Ay, tapos na tayo sa verse 4 na to. Verse ano na pala tayo? Verse 6. If your brother, the son of your mother, your son or your daughter, the wife of your bosom, or your friend who is as your own soul, secretly entices you, saying, let us go and serve other gods, which you have not known, neither you nor your fathers, of the gods of the people which are all around you, near to you or far off from you, from one end of the earth to the other end of the earth. Ito naman, kung kanina ang naghihikayat sa inyo, ay isang mga religious leaders na mga sinungaling, mga demon-possessed, mga pastors, mga preachers, mga ministers, or mga ka-brothers ninyo. Dito naman ang maghihikayat sa inyo ay ang inyong kapatid, anak na babae, anak na lalaki, asawa nyo, o kaibigan ninyo na matalik. Iniinganyo ka na lumayo kay Almighty Father at magsilbi sa ibang Diyos, sa mga false gods. May mga taong gano'n na likas sa amin, tapos ang ipipresent sa'yo ay false gods. Tayo, ang Diyos natin ay totoo. He is righteous. He is holy. We have His words. These words, the Bible, is the testimony of the people who trusted the Almighty Father. And we have faith in our Father and Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat magpapatinan. Because our strength is Jesus. We are weak, but with Jesus we are strong. Dahil si Jesus strong siya. Tuloy natin, ano? Let us go and serve other gods, which you have not known, neither you nor your fathers, or of the gods of the people which are all around you, near to you or far off from you, from one end of the earth to the other end of the earth. Anong sabi? You shall not yield or consent to him, or listen to him. Or shall your eye pity him, nor shall you spare him, or conceal him. Sabi ni Almighty Father. Huwag kang makikinig sa kanya. Huwag mo siyang pagbibigyan. Huwag mong kaawaan. Huwag mong pagtatakban.
Verse 9, but you shall surely kill him. Your hand shall be first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people. Very harsh, no? Yung punishment noon. Kasi it's an eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ngayon, dahil si Jesus ay dumating na, sinakop na lahat ni Jesus, lahat ng kasalanan. Lahat ng kadumihan, sinakop na ni Jesus. Kahit malinis siya. He became sin so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya nga wala nang bawal na kainin ngayon. Ang nire-require lang sa atin, love God above all. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At sa mga tao na nagbe-betray kay Almighty Father, si Almighty Father ang gagawa ng way. Verse 10, and you shall stone him with stones until he dies, because he sought to entice you away from the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. So all Israel shall hear and fear, and not again do such wickedness as this among you, para hindi gayahin. Kaya, dito inuutusan na yung punishment by death, para hindi gayahin ng ibang tao, para maging malinis ang Israel. Dahil si Jesus ngayon ay dumating na sa New Covenant, yung pinanganak si Jesus, yung first coming niya dito sa mundo. Hindi na tayo matatakot. Meron na tayong Savior. Meron na tayong Redeemer. Verse 12, if you hear someone in one of your cities, which the Lord your God gives you to dwell in, saying, corrupt men have gone out from among you and enticed the inhabitants of their city. Sino naman ito? Corrupt men or sons of Belial. Pag sons of Belial, ibig sabihin mga sinungaling, mga wicked people. Corrupt men. So, nung nauna, mga religious leaders, pastors, preachers, no? Praise, ano pa bang mga tawag? Ministers. And then, yung pangalawa, people close to your heart. The third one, corrupt men. Pag sabing corrupt, no? Usually, government officials. Saying, let us go and serve other gods, which you have not known. Then you shall inquire, search out, and ask diligently, and if it is indeed true and certain that such an abomination was committed among you, you shall surely strike the inhabitants of that city with the edge of the sword. Paparusahan din ng kamatayan yung corrupt men, utterly destroying it, all that is in it, and its livestock with the edge of the sword. Kahit na yung kanyang livestock sisirain. Pati yung inhabitants ng city na yan. Una, isang tao lang, tas dumami, naging pamilya, ngayon naging isang society na. Corrupt men. Sisirain yung Almighty Father. Lahat ng mga sinungaling. Lahat ng mga galit sa Kanya. Haters of God. Itong mga taong to, no? Na pag inilalayo tayo kay Almighty Father, haters of God sila. Utterly destroying it and all that is in it,
and its livestock with the edge of the sword. Verse 16. And you shall gather all its plunder into the middle of the street, and completely burn with fire the city and all its plunder, for the Lord your God. It shall be a heap forever. It shall not be built again. Yung city na yon, no? Dahil may mga corrupt men doon, or mga corrupt government officials, sons of Belial, mga taong sinungaling, gusto tayong ilayo kay Almighty Father. Plunder the city for the Lord your God. It shall be a heap forever. It shall not be built again. So ulitin ko, no? Tayo hindi natin to kailangan gawin. Si Almighty Father na to, na ang gagawa nito para sa atin, ang gagawin natin ay magtitiwala tayo sa tatay natin at kay Jesus Christ. Yung ugali ni Jesus Christ, gagayahin natin. Na kahit na si Jesus Christ ay sinaktan ng mga tao, sinabunutan, hinila yung kanyang bigote. Natanggal na yung kanyang mga skin. Yung muscles niya na torn na, mga ligaments. Payat si Jesus Christ. Punong-puno siya ng dugo sa katawan. Dahil doon sinave niya tayo. Na dapat tayo yun. Kaya magtitiwala tayo sa ating Savior and Redeemer. Kaya hindi na natin dapat pang gawin na destroy people. Ang dapat na natin gawin, magtiwala tayo sa ating tatay at kay Jesus Christ. Verse 17, no, ulit natin. So none of the accursed things shall remain in your hand, that the Lord may turn from the fierceness of his anger and show you mercy, have compassion on you, and multiply you, just as he swore to your fathers. So si Almighty Father, natanggal na yung galit niya sa mga tao because of Jesus Christ. Dumating si Jesus Christ. Kaya napipigil ni Almighty Father ang kanyang sarili because of Jesus Christ. That's why he exalted the name of Jesus Christ above all names. Verse 18 on Deuteronomy chapter 13, and the last verse of Deuteronomy chapter 13. Because you have listened to the voice of the Lord your God, to keep all his commandments, which I command you today, to do what is right in the eyes of the Lord your God. Gagawin natin kung ano ang tama sa tingin ni Almighty Father, hindi sa tingin natin. Dahil tayo, ang tingin natin, mali-mali. Lahat tayo, meron tayong ulterior motive. Hindi, dapat maganda ang tingin ko, itong objective ko, ito ang goal ko. Kaya maganda yung mga plano ko. Pero kay Almighty Father, pangit yung mga plano natin, ang maganda, si Almighty Father, lahat ng plans niya maganda because our Father is good. He is righteous. He is holy. That's why lahat ng plans ni Almighty Father, it's for us to get our inheritance, to get our birthright because of His great love for us. Kaya ayaw ni Almighty Father nang may nagbe-betray. Dahil sino ang unang nag-betray kay Almighty Father? Nasaktan si Almighty Father, si Lucifer. He rebelled against the Almighty Father. Very prideful, arrogant, a traitor. So kaya nababanggit dito, no? Yung mga betrayer, no? Or traitor, betrayer, sorry.
Sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ngayon, para hindi na tayo mamamatay, magtitiwala tayo kay Jesus Christ. For whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. In Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life to our Almighty Father. So, basahin na natin itong Deuteronomy chapter 14. Mama, babasahin na natin ang Deuteronomy chapter 14. Ikinig ka ba, Mama? Yaman, ano? Kunyari, Mama. Kasi nasanay akong Mama. Kasi nang bata kami, bakit Mama? Ba't Papa? Hindi pwede, dapat Mama, Papa, gano'n. Pang mayaman daw yun. Kahit di naman kami mayaman, gano'n. Feeling. Wag daw Papa, wag daw Mama, kundi Mama, Papa. Oh. Hindi naman kami mayaman. Tayo lang dalawa din nag-usap, Mama. Pwede tayo mag-skateboard dito, maluwang. Tayong dalawa lang nandito. Deuteronomy chapter 14. You are the children of the Lord your God. You shall not cut yourselves. Anak kayo ni Almighty Father, the creator of heaven and earth. You shall not cut yourselves. Ano ibig sabihin ng you shall not cut yourselves? Huwag mong susugatan ang sarili mo. Ito ay yung pag nag-grieve ka, no? Do not cut yourselves. Now, when someone dies, do not hurt yourself. When you mourn, when you lament, do not hurt yourself. Or shave the front of your head for the dead. Para sa patay, kinakalbo mo ang sarili mo. Sinasaktan mo ang sarili mo para lang sa patay. Hindi tama yon. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Hindi yun ang turo sa atin ng Almighty Father. Na para lang makapag-mourn ka or lament ka or to grieve, sasaktan mo ang sarili mo. Ayaw ni Almighty Father nun. Because we are the children of the Lord God. Merong mga tao na to express their grief, they cut themselves. Nakita ko, no? May mga aborigines sa Australia. Women cut themselves to express their grief. Merong mga taong ganon. May mga culture sila na ganon. Na pag may namatay sa kanila, they hurt themselves. Sa iba pang country, so kaya nila ginagawa to. Matagal nang ginagawa. It's passed down from generation to generation. Kaya alam ni Almighty Father. So, ito ba na Old Covenant para lang sa nung past na oras or yung past nung time na wala pa si Jesus? It's also hanggang ngayon. Ha? Hindi natin dapat sasaktan ang sarili natin when we express our grief, when we are sad, when we are mourning, when we are lamenting. Dahil yung katawan natin, hindi sa atin.
Yung kaluluwa natin, di sa atin. We do not own anything. Verse 2. For you are holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. Special treasure tayo, mga anak ni Almighty Father. Iba pang mga culture na nagkakat sa kanilang sarili. Sa India, meron silang pre-harvest festival. Ang ginagawa naman nila, tutusok naman nila ang kanilang sarili ng iron rods and hooks. Sakit kaya nun? May iron rods and hooks sila na tinutusok sa kanilang mga katawan, yung mga lalaki. Para lang sa harvest. Para lang makakuha sila ng magandang harvest and magte-thank you. So, ito ay ginagawa ng Ancient Pre-Harvest Festival sa West Bengal. Na pag hindi raw sila gumawa ng pagsasakit nila sa sarili nila, pag hindi nila tinutusok ang sarili nila ng iron rods and hooks, hindi raw sila magkakaroon ng magandang ani, or the crops are bound to fail because they are devoted to the Hindu deity Shiva. Si Almighty Father, hindi niya tayo gusto masaktan yung katawan natin. Dahil tayo ay special treasure. Meron pa, meron pang sample. Ito naman, thousands of Shia Muslims in Lebanon have commemorated the day of Ashura, a day of mourning for the martyrdom of Imam Hussein. The controversial acts of self-flagellation are an expression of remorse and guilt for not having saved Hussein. So ito naman, mga Shia Muslims, they flagellate themselves, self-flagellation, expression of remorse and guilt. So they're also lamenting, no? Ayaw ni Almighty Father sa atin na gano'n ang gagawin natin because we are His special treasure. Intindihan natin, ano? Meron na naman sa Thailand. 1 year in Thailand. Annual 9-day vegetarian festival. Ang tawag nila doon. Ginagawa pag October 8. Sa island of Phuket. I-check nyo. Nakita ko kasi dati na to, no? Meron silang bukas yung pisngi nila. Bukas yung pisngi nila. Tapos nakalagay dito yung mga espada. May mga pang skewer ng barbecue. Kung ano-ano nakadikit sa pisngi nila. Nakabukang kang na gano'n yung pisngi nila, oh. Minsan dalawang sword, nakakross ng ganyan. Tapos naglalakad sila. Bakit nila ginagawa yan? The religious devotees cut themselves with swords, piercing their cheeks with sharp objects, and committing other painful acts to purify themselves, para linisin ang kanilang sarili, and also an act of remorse, and take on the sins of the community, dahil sa kasalanan daw ng community kaya na ginagawa yan. So sila mismo ang bumubuhat ng kasalanan ng community. Kaya nila sinasaktan yung sarili nila. So ang tawag sa kanila, yung mga participants, Masong or Horses of the Gods. Ngayon, dito tayo sa Pilipinas. Anong meron sa Pilipinas? Self-flagellation. They say that they are doing it for Jesus. Because of their sins. They are grieving because of their sins. That's why they are flagellating themselves. Tapos nung bata pa ako, nakikita ko, nagkwento ko na sa inyo, di ba yung tatay ko na ganyan din. I was crying. I was only 4 years old then, or 3.
Pero alam ko na ba't sinasaktan ng tatay ko yung sarili niya. Umiiyak ako, no? Na-hurt ako. Why do you have to do that? Tapos yung ate ko naman tatawa-tawa. Di naman mamamatay. Pero the mere fact na sinasaktan mo yung sarili, ba't sinasaktan mo yung sarili mo? Umiyak ako noon. 3 years old ako noon. Ba't ko naiintindihan yun? Hindi ko alam. Basta umiiyak ako. Bakit kailangan mo saktan ng sarili mo? Hindi ko naiintindihan. No? So yung tatay ko ganon. Kaya meron siyang peklat dito sa dalawang likod. Sa dalawang likod niya. Dalawang muscle sa likod. Blade na ang pinanghiwa. Tapos may kawayan na madaming ganon. Wala, di naman tusok-tusok yung kawayan. Ano lang, pampadugo lang, pampatalsik lang ng dugo, ganon. Tapos after some time, manhid na yung likod. Kahit paluin ng paluin, hindi na masakit. No? So dugo lang ng dugo. Tapos magpapagulong ka sa kalye, tas nakatakip ang mukha mo. Bakit mo tinatakpan ang mukha mo? To hide the shame. Ganun ba yun? Si Jesus Christ, hindi niya sinakban yung kanyang mukha. Nakahubad nga si Jesus nang he was crucified eh. Sasabihin niya, gagayahin niya si Jesus Christ. Tapos na. No? It's finished. Ginawa na ni Jesus. Ibinigay na niya ang kanyang buhay. Kaya we don't have to do anything to hurt ourselves. Because we are the special treasure of the Almighty Father. Si Jesus na ang naging symbol ng kasalanan. Siya na yung nag-mourn for us, naglament for us. Siya na yung nagbuhat ng ating mga kasalanan. Kaya we don't have to do anything. Yung ibang mga tao nagpapapako pa. Malapit na ba? May magpapapako na ba? Tapos yung mga nagpapapako naman na yon, sila din na yun ang nagiinuman. Inuman kayo after magpapako. Pare, pati nga ng sugat mo. Ito, sugat ko. Liit lang yan ah. Ginagawa ninyong si Jesus Christ. Minamock ninyo. Hindi natutuwa si Almighty Father sa gano'n. Nakalagay dito. Hindi niya nabasa to. Matagal ng tradition ng mga ng ibang mga tao, pero hindi nila nabasa sa Bible. Hindi nila chinek, hindi nila hinanap si Almighty Father, hindi nila sinik ang will ni Almighty Father. Ano ang ginawa nila? Ginawa lang nila ang mga bagay na sa tingin nila ay tama, pero hindi nila sinik, hindi nila hinanap si Almighty Father, hindi nila hinanap kung ano yung tama sa paningin ni Almighty Father. Puro pang-validation lang ng mga tao ang gusto. Pero yung validation ni Almighty Father, hindi. So, anong tawag doon? That's hypocrisy. Tayo ay special treasure of the Almighty Father. Anak niya tayo. Kaya we don't have to hurt ourselves, to cut ourselves. Mahal niya tayo. Kaya nga treasure tayo eh. Mahal. Love niya tayo. He sent Jesus Christ. Para si Jesus Christ na. Ang may pako sa krus, si Jesus Christ na. Yung bugbugin ng mga tao. Kahit sabihin natin sa mga tao to, nasa Bible, hindi sila makikinig. Bakit? Bulag na sila. Clouded na yung judgment nila. Cognitive dissonance. I-check nyo kung anong meaning ng cognitive dissonance. Kung ano na kasi ang tinuro sa inyo ng mga ninuno ninyo, yun na ang akala ninyong tama. Hindi nyo kayang tanggapin ang totoo.
Pero matatanggap ninyo ito if you open up your heart to the Almighty Father and to Jesus Christ. Ask our Father to help us understand all the things that He wants us to do. Pero hindi natin ginagawa yun. Ang ginagawa natin, kung ano yung convenient sa atin. So, dito na tayo sa Deuteronomy chapter 14, verse 3. You shall not eat any detestable thing or abominable thing. So, nakalagay dito, no, yung mga bagay na hindi pwedeng kainin sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, no, nakalagay sa Book of Acts. Ito nga ba yan? So it's a vision that Peter saw. Acts chapter 10, verse 10 to 15. So, basahin muna natin itong sa Deuteronomy. Mama, babasahin muna natin itong Deuteronomy. You shall not eat any detestable thing. Verse 4, these are the animals which you may eat. The ox, the sheep, the goat, the deer, the gazelle, the roe deer, the wild goat, the addax or mountain goat, the antelope, and the mountain sheep. And you may eat every animal with cloven hooves, having the hoof split into two parts, and that chews the cud among the animals. Hindi lang dapat may cloven hooves, kundi dapat chews the cud among the animals. So, yun ang dalawang requirement. No? Ano ang pwedeng kainin? Ox. Bakit pwedeng kainin ng ox? I-chews the cud at saka cloven hooves. Ano pa? Sheep. Goat. Ano ang pagkakapare-pareho nila? Ano ang pagkakapare-pareho ng mga animals na doon na pwedeng kainin? Walang sasagot. Ako na nga lang din. Walang sasagot eh. Ako lang din naman nanonood nito. Nakanatutulugan ko din. So, ang pagkakapare-pareho ng sheep, ox, goat, deer, gazelle, roe deer, the wild goat, the addax or mountain goat, the antelope, and the mountain sheep. Lahat sila, no? Kinakain nila ay mga plants and vegetables. Mga trees, ganon. Mga fruits. Yun ang kinakain nila. Yung ox, diba? Damo. Yung sheep. Ano ba yung kinakain ng sheep? Damo din, ano? Pati yung goat. Kaya nakikita nyo yung ox, sheep, and goat, nguya sila ng nguya, diba? Diba pag may bubble gum ka, sabi, para ka namang kambing, nguya ka ng nguya. Kasi ganon, chew. Ngumunguya sila, diba? Ngumunguya yung kambing, ngumunguya yung sheep, pati yung ox, ngumunguya. The deer, the gazelle, the roe deer, the wild goat, ngumunguya sila, the addax. The addax or the mountain goat, no? Is an example, no? Versatile eater, consuming lichens, ferns, grasses, herbs,
shrubs, and deciduous or coniferous trees. Pati yung gazelle, ganon din. Mga, ano sila, herbivores. No? Herbivores, omnivores, and carnivores. Yung omnivores, pwede sa meat, pwede sa plants. And you may eat every animal with cloven hooves, having the hooves split into 2 parts, and that choose the cud among the animals. Nevertheless, of those that chew the cud or have cloven hooves, you shall not eat. Pero meron namang mga nagchuchew ng cud at may cloven hooves. Pero hindi, wala silang cloven hooves, no? You shall not eat such as these, the camel. Nakita naman niyo yung paa ng camel, diba? Yung hair. Or the rock hyrax. Check natin ang kinakain ng camel. Ang kinakain ng camel, flesh, meat, skin, and even bones. May times na ganun kinakain ng camel. Yung hair, ang kinakain niya, birds. Kumakain ng carcasses, ang hair. Alam niyo naman yung carcasses, di ba? Yung mga roadkill, sa ngayon roadkill ang tawag na, yung mga namamatay ng kusa sa gilid. Tapos itong rock hyrax naman, ang kinakain naman niya, grasses, herbage, leaves, fruit. Pero kumakain siya ng insects, lizards, and bird eggs. For they chew the cud, but they do not have cloven hooves. They are unclean for you. Ano ba yung cloven hooves? Yung cloven hooves, a divided hoof or foot of ruminants, such as cattle, sheep, goats, and deer. Wala silang cloven hooves. Itong camel, hair, and rock hyrax. Nakita na niya yung difference? Yung camel, kumakain siya ng meat. Kasi nga, flesh, meat, skin, and even bones. Yung hair, kumakain siya ng carcasses. Yung rock hyrax, even if it's eating grasses, kumakain din ng insects, lizards, and bird eggs. So, unclean. Hindi pwede kainin. Also, the swine is unclean for you because it has cloven hooves, yet does not chew the cud. Kahit yung pork or yung beef, meron siyang cloven hooves. Paano ba? Dalawa ba yun? Cloven hooves yung pork or yung ano yung pork? Pig, no? Swine. It does not chew the cud. You shall not eat their flesh or touch their dead carcasses. At saka yung pork or yung baboy, pig, swine, may tendency na kumakain din kasi siya ng mga carcasses. Kumakain din siya ng meat. Naintindihan niyo? So, sino yung hindi kumakain ng meat? Ang hindi kumakain ng meat ng animals, the ox, the sheep, the goat, the deer, the gazelle, the roe deer, the wild goat, the addax or mountain goat, the antelope, and the mountain sheep. Hindi sila kumakain ng meat ng animals. Ang kinakain nila ay mga damo or plants or trees or fruits. So, nakikita na niyo ng difference kahit may cloven hooves, pero does not chew the cud, yung pork or yung pig, kasi kumakain siya ng meat. Di ba, pag binigyan mo ng chicken yung swine, kinakain niya. Minsan, kaning baboy, no? Kinakain niya rin, sarili niya. Oh. Pero ngayon, pwede nang kainin.
Bakit? Nakalagay dito sa Acts chapter 10, verse 10 to 15. Ito ay si Peter, nakakita siya ng vision from the Almighty Father. Then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. And so heaven opened, and an object like a great sheet bound at the four corners descending to him and let down to the earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and the birds of the air. And a voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." And a voice spoke to him again the second time, "What God has cleansed, you must not call common." Kung ano ang dineclare ni Almighty Father na clean, hindi mo dapat sabihin na madumi. This was done 3 times, and the object was taken up into heaven again. So, lahat pwede nang kainin. Ito ay figuratively speaking and literally. Na anything na sinaserve sa atin, basta magpasalamat tayo kay Almighty Father. It's a blessing of the Almighty Father. Dahil sa New Covenant, dahil kay Jesus Christ. At saka, may reason si Almighty Father kung bakit hindi niya gusto ipakain sa mga tao itong mga animals na to. Alam niyo ba yung reason? Mama, alam niyo ba ang reason? Kung bakit hindi pwede ipakain sa mga tao ang mga dati na pinagbabawal ng Almighty Father? Dahil madumi. Just like example, no, yung camel. May tendency na kumain siya ng mga buto, meat, or kahit na ano. Gaya ng hare, kumakain siya ng carcasses. Yung hyrax, kumakain siya ng lizards. Alam naman natin na itong mga bagay na to, madumi. Pag sinabing madumi, literal na madumi. So, mamamatay ang mga tao, magkakaroon ng cancer, magkakaroon ng tumor, magkakaroon ng kung ano ng sakit, magkakaroon ng parasite sa tiyan, magkakaroon ng diarrhea. Kukunti ngayon ang tao, maapektuhan ang lahi ng Israel. Gusto nga ni Almighty Father na dumami, kaya pinagbabawal niya yung mga bagay na kainin. Pero nung dumating na si Jesus Christ, hindi na bawal. Dahil madami na nung tao, and at the same time, pati na ang mga Gentiles pwede nang masave. Naintindihan natin? Kaya ngayon, kumakain tayo ng adobo. Adobong crispy pata ba yun? Adobong patatin, gano'n. Lechon, yan. Charong bulaklak, favorite ko. So, dati hindi pwede, no? Kasi nga, madumi. Literal na madumi. So, yung mga animals natin na dapat kainin noon, mga vegetarian sila. So, pag kinakain ba natin ng mga vegetarian, ng mga animals, pagiging vegetarian din tayo. Joke lang yan, kasi nabasa ko lang. Pag yung mga animals na vegetarian, yun ang kinakain natin. Sa vegetarian din tayo. Kasi you are what you eat, di ba? Pero it's only a joke, ha. Hindi seryoso yun. Dito na tayo ngayon. Sa verse 9 of Deuteronomy. Mama, tayo na magkausap dito. Deuteronomy chapter 14 verse 9. Ito naman yung tungkol sa pwedeng kainin sa dagat or sa river. This you may eat of all that are in the waters. You may eat all that have fins and
scales. Pwede mong kainin lahat ng may mga pakpak. Palikpik. Palikpik at ano ba yung Tagalog ng scales? Tanggalin natin ang kaliskis. May kaliskis at palikpik. Pag walang palikpik, pag walang kaliskis, hindi pwede kainin. Example, noon ay ang mga catfish. No? Hindi pwede yun dahil wala yung kaliskis. At bakit yung catfish, saan ba siya nakalalagay? Di ba sa putikan siya? Kasi nga madumi. Kaya hindi pwede kainin noon. Pero ngayon, pwede nang kainin. Ano pa yung mga walang kaliskis? Yung mga crabs, hindi pwedeng kainin noon. Lobsters, shrimps, mantis. May mantis, diba? Masarap din yun. Ano? Kasi wala silang fins and scales. Kaya hindi pa pwedeng kainin. Kasi nga, bottom feeders sila sa ilalim. Kaya lang sila nakakakain dahil may namamatay na isda. Kaya lang sila nakakakain. Kaya hindi sila pwedeng kainin. Kasi nga, ano sila, meat eater din sila. Madudumi yung kinakain ng mga kinakain nila. No? I mean, yung kinakain nila madumi. Kahit yung yung abalone, no? Shellfish. Ano ba? Mga stingray, hindi pwede kainin. Mga pating, hindi pwede kainin. Ngayon, kinakain na lahat. Octopus, squid, hindi pwedeng kainin. Ngayon, pwede nang kainin. No? Adobo. Kakagutom to Kasi nga mga bottom feeders sila, mga tira-tirang mga pagkain, mga nabubulok na pagkain yun ang kinakain. Limango, mud crab, no? Nakatira sa mud. Hindi pa matapos sa pagkain. Halatang matakaw. Ano ba yun? Yung talangka. Yung mga dige. Hindi rin pwede yun. Pero, pwede nang kainin nyo yan. Kaya nga hindi ba kayo nagtataka kung bakit may mga tao na allergic sila sa mga seafoods. Kasi nga, may mga toxins yon. Pero pwede nang kainin ngayon. Dahil, hindi na tayo takot. Dahil kay Jesus Christ, we will live forever. Pinapadami ni Almighty Father ang mga tao nun. Kaya, pinagbabawalan niya kumain. Pati na yung isda na yung mahal ngayon, tuna. Meron ba yung kaliskis? Wala, diba? So, hindi pwedeng kainin yun. Pero yung tambakol, tulingan, tanigi, meron yung poison. Wala silang kaliskis Kaya hindi sila pwedeng kainin. Pero ngayon pwede nang kainin. Kaya lang hindi pwedeng kainin nun kasi nga may poison o mamamatay yung mga Israelites. No? So, ano lang yung mga kinakain nilang may fins and scales kaya yung time na to. So, dito tayo sa verse 10. And whatever does not have fins and scales, you shall not eat. It is unclean for you. Sabi ni Almighty Father, sa Old Covenant. But since ulitin ko, sa New Covenant, pwede nang kumain. Ha? Dahil kay Jesus Christ. At dumami na rin ang tao. Kasama na ang mga Gentiles na masisave. Verse 11, all clean birds you may eat. To mga ibon, pwede kumain, no? But you shall not eat the eagle. Bakit? Kasi ang eagle ay carnivorous. Vulture lalo.
Ang vulture, kumakain ng bulok. The buzzard, kumakain din ng bulok to. So, yung madumi siya kasi kumakain siya ng bulok eh. The red kite, the falcon, and the kite after their kinds. Even raven after its kind. Madumi. The ostrich. Bakit bawal kainin ng ostrich? Madumi din ang ostrich. Masarap ba yung kinain ng ostrich dito? Insect. Kumakain ng insect ang ostrich, snakes, lizards, and rodents. Kaya ayaw ni Almighty Father. O, naintindihan na natin. Baka sabihin nyo, ay nagdadamot si Almighty Father. Pati hindi pwede namin kainin mga bagay. O pwede na ngayon, huwag na kayo malungkot. Pwede na ngayon. Dahil kahit magkasakit tayo, may patutunguhan tayo kay Jesus Christ. Mga matakot kayo, hindi na kakakain, mapapunta na agad, punta na agad ng heaven. kahit naman kung kayo kumain ng ganito o hindi kayo kumain, kung gusto ni Almighty Father na kunin ng tao, kukunin na niya pagtapos na ang mission natin dito sa mundo. Kaya lang hindi na pinapakain ni Almighty Father noon para rin matuto ang mga tao sundin ang ipinagutos ni Almighty Father, kaya may mga bagay na hindi siya pwedeng kainin. And at the same time, these animals are unclean. Meat eaters, carnivores. Ano pa? Yung ostrich, no? Madumi pala yun. Kumakain ng daga. Short-eared owl, kumakain na ng daga. The seagull, kumakain din ng fish at kung ano-ano pang kinakain ito eh. Ibon, kumakain din siya ng sarili niyang ibon. And the hawk, after their kinds. The little owl, the screech owl, the white owl, the jackdaw, the carrion vulture, the fisher owl, the stork, the heron after its kind, and the hoopie and the bat. O, di ba madudumi? Kumakain sila ng meat. Tapos yung mga kinakain nila ng meat, hindi nila alam, meron ding mga parasites sa tiyan yun. So kung may parasite, yung kinain nila na meat, mapupunta sa kanila yung parasite. Tapos pag kinain natin, itong mga heron, jackdaw, bat, fisher owl, o sa atin mapupunta yung parasite. So ngayon magkakaroon tayo ng parasite ngayon, magkakaroon tayo ng tumor, cancer, kung ano ng sakit na mapukuha natin. O di namatay na ang tao. Kaya noon para maiwasan na magkasakit ang mga tao, pinapabawalan ni Almighty Father kumain. Para dumami ang tao. May pakalat ng salita ng Diyos. All things work together for good to those who love the Lord. The Lord has its purpose. Verse 19 also, creeping things that flies is unclean for you. They shall not be eaten. Ano yung mga creeping things that flies? Mga tutubi, kumakain ba kayo ng tutubi? Butterflies. Ano yung mga langaw? Kumakain ba kayo ng langaw? Hindi ba hindi? Kasi sobra dumi siya, no? May mga uod. You may eat all clean birds. O yun lahat ng mga malilinis na birds pwedeng kainin. Like the yung pigeon pwede kasi hindi naman siya carnivorous. Carnivorous ba ang pigeon? Grains, seeds, greens, berries, fruits, insects, snails, and earthworms. Pero more on grains and seeds siya. Ang natural diet niya, okay? Seeds and grains, fruits and vegetables. At saka maganda yung panunaw ng pigeon. Durog ang mga uod sa tiyan niya. Dahil yung mga pigeon meron silang parang sa manok.
balon-balunan. No? Alam niyo ba yung balon-balon? Para sa pagkain. Kasi nga nakalagay dito, no? Tungkol sa pagkain, law tungkol sa pagkain ni Almighty Father na para ipa-implement sa mga Israelites. Verse 21 of Deuteronomy chapter 14, you shall not eat anything that dies of itself. Halimbawa, may isang ox, namatay siya ng sarili niya, hindi pwede kainin yun. Bakit? Yung dugo niya hindi lumabas. Kahit hanggang ngayon no, pag may ox na namamatay, hindi kinakain ng mga tao. Kasi malansa. Na-try niya na ba? Nakakita na ba kayo? Na may isang baka nahulog sa kanyang nahulog sa butas. Ganun pala yung animals. Pag ang isang baka nahulog sa butas, hindi na siya makaahon, papatay na siya. Dapat patay na siya kasi mamamatay na talaga siya. No? Kasi hirap na pala siya. Ganun pala yung animals. Hindi ko, ito lang ako nalalaman. Gaya ng elephant, pag nahulog sa isang bangin or sa isang malalim na lubak, mamamatay na siya. Mahirap kasi siyang iangat dahil mabigat siya. Ngayon, anything that dies of itself, hindi pwede kainin dahil hindi dumanak yung dugo. Hindi na ilabas yung dugo, yung dumi. Kasi nasa yung dumi, yung bakterya, nasa dugo. Ngayon, kung hindi na ilabas yung bakterya, dahil nasa dugo yun, o di makakain mo rin yun. Yung mga double dead, okay? Pati mga manok na double dead, madumi din yun. You may give it to the alien who is within your gates. Pwede bang ibamigay sa mga gustong kainin that he may eat it, or you may sell it to a foreigner, or kaya sa ibang mga tao may benta. For you are a holy people to the Lord your God. Pero kayo, ang holy people to the Lord your God, hindi kayo pwede kumain. And also, it symbolizes kasalanan. Yung mga dumi, no? Yung mga madudumi ng mga pagkain. Symbolizes kasalanan. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Anong ibig sabihin ito? 3 times the Almighty Father binanggit to sa Old Covenant or sa Old Testament. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Huwag mong ibebetray yung tao na nagpapakain sa'yo. Or do not betray the Almighty Father because He's the one providing everything for you. Ito ang ibig sabihin nito. Or huwag mong lutuin ang tao sa kanyang sariling mantika. Ginagamit mo siya. Tapos magiging traitor ka. Itong ibig sabihin itong, you shall not boil a young goat in its mother's milk. No? Alam natin to, diba? Dito tayo sa verse 22. Yung favorite ng mga pastors and preachers. Tungkol ito sa tithes. Diba ito yung favorite ninyo? Ha? Basahin natin kung ano ang nakalagay tungkol sa tithes. So it's a principles of tithing. Pero ngayon, ano ang re-require sa atin? Buong pagkatao natin, mind, body, and soul. So dito sa Old Covenant, only the 10% is required for the people to give to their fellow men. Ngayon, ano nare-require sa atin? All of our being. Give it to the Almighty Father. And so, pabigati kay Almighty Father, ang buong sarili natin, makakagawa tayo ng tama sa ibang mga tao. Makakapag-share tayo sa ibang mga tao. So, umpisa natin to, no? Sa verse 22 of Deuteronomy chapter 14. You shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces,
year by year. Magbigay ng tithes sa increase ng iyong grain ng field produces year by year. Yearly, Hindi sinasabing every meeting ng ating congregation, magbigay ka ng tithes. Monday may meeting tayo, magbigay ng tithes. Wednesday may meeting tayo, magbigay ng tithes. Friday, Bible study, magbigay pa ng tithes. Sunday, bigay pa ng tithes. Ano to? Ilang beses sa isang week magbibigay ng tithes? Wala naman Dito nga nakalagay year by year. At kanina ibibigay ang tithes? Basahin natin And you shall eat before the Lord your God in the place where He chooses to make His name abide. Kakain kayo dun sa lugar kung saan gusto ni Almighty Father kayo kumain. Kung saan kayo niya gusto magstay. The tithe of your grain and your new wine and your oil of the firstborn of your herds and your flocks, that you may learn to fear the Lord your God always. Nang sa ganon, may reason everything na ginagawa ni Almighty Father. There's a reason behind it. That you may learn to fear the Lord your God always, to follow His commands, to trust Him, to have faith in Him. Verse 24, but if the journey is too long for you, so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put His name is too far from you, when the Lord your God has blessed you, then you shall exchange it for money. Take the money in your hand, and go to the place which the Lord your God chooses. Or meron kang tithe, no? Ngayon yung tithe mo, animals. Nakalagay dito, hindi mo ngayon madala dahil malayo ang journey mo kung saan ka dadalhin ni Almighty Father. So yung tithe mo, example, yung grain, yung tithe mo ay wine or oil or grain, no? Kung alin doon ang tithe mo, ibenta mo ngayon kasi hindi mo siya laging madadala, mabigat kaya yun, no? Then you shall exchange it for money. Take the money in your hand. So, dahil wala na-dispose mo na yung tithes, naging pera na. Go to the place which the Lord your God chooses. Punta ka sa lugar kung saan gusto ni Almighty Father, kung saan gusto ni Almighty Father mo ibigay ang tithe mo or i-share ang tithe mo. Si Almighty Father mo susunod. Hindi ikaw. Hindi yung leader mo. Sasabihin ng leader mo, dito kayo magbigay ng tithe. Mga nag-abroad, dito kayo magbigay ng tithe dati. Ganun ang leader namin. Yung mga nag-abroad daw, kahit nasa abroad silang padala kayo ng tithe dito. Anong klaseng leader yon? Anong may isip mo ngayon? Ba't ganyan ka? Nakafocus ka sa tithes. Balikan natin And you shall spend that money for whatever your heart desires. Yung money, may tithe ka. Ngayon, naging money. Yung money na yon, gamitin mo, sabi ni Almighty Father, for whatever your heart desires. Kung ano ang gusto mo ng puso mo. For oxen or sheep, gusto mong bumili? Sige, bili ka. For wine or similar drink, for whatever your heart desires, you shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. Dinugtong dito sa verse 27 of Deuteronomy chapter 14. You shall not neglect or forsake the Levite who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. Isa-share mo ngayon sa Levites ang tithes. Kasi tulong mo yon. Kasi walang inheritance ang mga Levites. Sa mga Levites galing ang high priest. Si Jesus Christ, siya ang ating high priest. So, sino ngayon? Tayo magbibigay ng ating buong pagkatao kay Jesus Christ. Surrender ourselves to Jesus Christ. Naintindihan natin. Dahil si Jesus Christ ang high priest. Ngayon, tayo someday, royal priesthood, a holy nation. Just like the Levites, tayo
darating ang oras, no? But hindi pa ngayon, nandito pa tayo sa lupa. Hindi pa dumating si Jesus Christ, hindi pa siya bumababa. But someday, pagdating ni Jesus Christ, tayo, royal priesthood, a holy nation. Who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. Walang inheritance kasi ang mga Levites. Yung Judah, may inheritance siya. Si Issachar, si Dan, si Reuben, si Manasseh and si Ephraim. Si Joseph wala na, no? Kasi dalawa ng anak niya ang nagmana. Si Manasseh at si Ephraim. So yung mana ng para kay Levites napunta kay Manasseh or either kay Manasseh or kay Ephraim. Okay? Kaya 12 pa rin ang hati ng lupa. Si Simeon may lupa din siya. Ang wala, si Levite or si Levi. Kaya tutulungan ang Levite. At ang Levite also symbolizes the people who are vulnerable, the people in society who have nothing. Literally and literal na wala sila. And at the same time, may mga tao na they need support. Not monetary support, but yung moral support, no? Kasi sometimes there are people who are being demoralized, low in spirit. So, ngayon sila ang nag-symbolize ng mga Levites. So, basahin natin ano. You shall not neglect or forsake the Levite who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. At the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. O end of every third year. Sinabi bang every Sunday, every Saturday? Wala, di ba? Every third year. O ngayon sasabing biblical ang tithe. Sige, biblical, gusto yung sundin ng Bible. Nasto ko sa tithes. O every third year. Kaya nyo? Hindi, di ba? Gusto nyo every 3 times a week. Alam ko yon. Yan ako lumaki, 19 pa. Nakikita ko. You shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. So, nasa ng tithes? Store up within your gates. Tapos, tutulong ka sa Levites. And the Levite, because he has no portion nor inheritance with you, kanino pa itutulong ang tithes? And the stranger, hati-hati yun, sa Levite, sa stranger, and the fatherless, or the orphans, or the poor in material things, poor in spirit, the people, and the widow, who are within your gates, may come and eat and be satisfied. Papakainin. That the Lord your God may bless you in all the work of your hand, which you do. So that's Deuteronomy chapter 14. So naiintindihan na natin, yung tungkol sa tithes. At naiintindihan na rin natin na ngayon, may mga pinagbabawal si Almighty Father na kainin because may tendency na yung mga animals na yun ay kumain ng mga carcasses, kaya pinagbabawal ni Almighty Father. Pero dahil sa dumating na si Jesus Christ ang ating healer, Savior, Redeemer, and all, our Prince of Peace, our friend, King of Kings and Lord of Lords. And so, wala nang bawal. Ano na lang ang bawal? Ang dapat natin gagawin, mahalin si Almighty Father. That's the ultimate righteous act that we will do. Love the Lord your God. Kasi pag mahal natin si Almighty Father, magagawa na natin ang mga magagandang bagay. Magtitiwala tayo sa Kanya. At
mamamahalin na rin natin ang kapwa-tao natin dahil mahal natin ang tatay natin. Mahal natin si Jesus Christ. Dahil tayo ang priority ng Almighty Father, laging inuulit ni Almighty Father, we are His treasure. Special treasure. Hindi lang treasure, kundi special treasure. Sino ba naman tayo? Ano ba naman ang itsura natin? Lagi tayo nagkakasala. But our Father is merciful. Jesus Christ is merciful. Sino bang tao ang hindi lalambot ang puso, mahahumble, magpapakumbaba dahil sa kabutihan ng tatay natin? Thank you, and God loves us all so much.